Dadalo ang Pangulong Ferdinand R. Marcos kasamang mga kapwa-leader ng mga bansa para sa taunang Asia-Pacific Economic Cooperation Economics Leaders Meeting sa Bangkok, Thailand ngayong November 16 hanggang 19. Sa press briefing kanina sa Malacanang, inihayag ni Office of the Press Secretary Officer in Charge at Undersecretary Attorney Cheloy Valicaria Garafil na personal na tutungo ang Pangulo sa Thailand at dadaluhan din ang iba pang mga pagpupulong kung saan inaasahang ihahayag nito ang mga plano at prioridad ng Pilipinas, lalo na kung ang pag-uusapan ay trade, investment at post-pandemic economic recovery. The economic leaders from 21 APEC economies will discuss sustainable trade and investment, reconnecting the region and charting our paths towards post-pandemic recovery and inclusive and sustainable growth. Ayon pa sa OPS-OIC, ang APEC ay isang oportunidad para sa bansa na maisulong ang economic agenda at mga prioridad kasama na ang pagpapatibay ng micro, small and medium-sized enterprises at ang pagkakasali ng mga ito sa global value chains, ang pagkilala sa mahalagang ambag ng maritime crew at seafarers, matiyak lamang ang estable at matatag na supply chains at mabigyang katiyakan ang seguridad sa pagkain at enerhiya kasama na ang climate change mitigation at adaptation. Ayon kay Garafil, dadalo din ang Pangulo sa APEC CEO Summit kung saan makakasalamuhan niya ang mga matataas na business leaders sa rehiyon. Samantala, inaasahan ng mga ekonomista ang positibong resulta mula sa pagdalo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos sa APEC. So the President will be calling attention to the need to ensure food security, energy security, and also the robust response of APEC economies to the challenge of climate change, adaptation and mitigation. Magkakaroon rin ng pagkakataon ang punong ehekutibo na makasama ang mga leader para pag-usapan ang bilateral relations at makamit ang tinatawag na mutual economic benefits. Haharap din ang Pangulo sa Filipino community sa Thailand. Ito ang kauna-unahang paghaharap ng personal ng may 21 miyembro ng Regional Economic Bloc simula ng tinamaan ng pandemya sa simula ng taong 2020. Jinky Baticados, IBC News.